Malipayong adlaw mga kigsuonan ug makikilaan nga nagsunod nini atong tulumanon dinhi sa atong programa sa Hope Channel TV 25 Cebu nga nagasuka dinhi sa atong dapit sa Central Philippine Union Conference. Among ipasmatan ang makanunayon ninyo nga pagsunod nining atong tulumanon alang sa pag-review sa ubay-ubay nga mga suhito nga dunay kalabutan sa atong kaluwasan o sa pag-review sab sa mga kasaysayan sa unang mga katawhan sa Ginoo. So niining takna akong tunol ang amkong mainitong mapamusta sa atong magisuunan dinhi sa Luzon, Visayas ug Mindanao o sa kalaing dapit sa Asia. Ingon mausab sa western part sa kalibutan nga maabot niini nga atong tulumanon. Hinaot nga na-enjoy kamo nining atong pakig-uban. Nining atong suhito nga atong pagatun-an nag-ingon dinhi sa Lesson 3, Global Rebellion and the Patriarchs. Sa dili pa ta moadto sunahan ako gihangyo ang tanan alang sa pagduko sa inyong mga ulo. Ginoo, gipasidunggan ikaw namo tungod sa imong kaluoy sa paghatag namo og kagayunan nining laing tuig sa among kinabuhi 2016. Himuha kining mabungahon, himuha kini nga usa ka tuig sa among kinabuhi nga halandumon nga nagakinabuhi kami Cebu sa imong mga pagmando o mahimo kaming panalangin suban. Salamat sa imong pakig-uban niining pagtuon karon sa Luzon sa ngalan ni Hesus. Amen. Akong basahon makadiyot ang atong pagtuon mahituon nining atong suhito nga Global Rebellion and the Patriarchs. Naghatag kini natong usa ka idea nga ang pakig-away usa gyud ka ang tanan na involved generally. Bote pasabot nato nga kining awaya dili lamang kini nagagikan dinhi sa yuta nga ingon nga mo origin kundi doon na pay dapit nga mo hinungdan ani sa atong previous nga pagtuon atong gitun-an nga nagsugod kini sa langit. Insakto di ang mahunahuna miingon nga ang atong kalibutan dili mo'y sinugdanan sa kagubot kundi didto sa langit. Apan ang away na human dito sa langit, napildi ang pikas parte ni Satanas, unya gilabay dinhi sa yuta, og dinhi nagapadayon ang pakig-away. Og matod pa sa Genesis sa atong gitun-an, nga kining mga pakig-away, gingon nga taliwala sa lalaki, taliwala sa babay og sa bitin. Og dinhi mudaog ang babay. Og niini gayon naghisgot kini nga sa iyang offspring, apil niini, bot pasabot ang kaliwat. Tungod kay kung mahitabo nga ang duha ka parte mag-away, malupig ang isa. Kadtong nalupig, mangita gito paagi, nga diin siya makabawas. Og niini higayon ang iyang pasipad-an ang mga properties sa iyang opposed party. So niini higayon atong tun-an nga niini maong atong pagtuon na sigog yun. Nga nag-ingon din Global Rebellion, gikan sa langit, didto sa Eden, hangtod panahon sa Patriarchs. Alright, ato kining basahon ang teksto nga makita nato sa Genesis 28:15 makigsuonan ko na mo mga Biblia. Nagaingon dinhi og ania karon ako mag-uban kaninyo og ikaw pagabantayan ko sa bisan asa nga imong pagatuan usa kini kadakong saad sa Ginoo kay Jacob. Og ikaw pagapabalikon ko nining yuta kay ako dili mo biya kanimo hangtod nga matuman ko ang akong gisulti kanimo. This is the certainties of God's promises. Tungod niining maong faith nga gitawag nato eye of faith nga naa ni Jacob. Mo'y nakahatag niya kadasig sunahan nga despite sa mga daghang mga surrounding crisis sa palibot, makapadayon siya siyang pagpanaw tungod kay nagatanaw siya sunahan nga doon na kadaugan. Doon ako'y amigo nga kumutan-aw siyang salida, iyagong tan-awon una unsay nahitabo sa katapusan. Siya adway problema daog man gyud ini kining gidaog-daog mao may nakadaog sunahan. So bisan unsay mahitabo nga murag mamatay na gyud unsay mahitabo di gyud siya mabalaka. Nagkatawa siya. Dili siya ma-stress kay nakahibalo man siya sa ending nga kini magmadaogon. Praise the Lord for that. Nga despite of these circumstances, crisis that will be encountered day by day, we are assured enough of God's promise, the certainty of God's promise, nga you will what? Triumph
at the end. Okay. Niining atong pagtuon nagyo dinhi. Ang away nagsugod sa langit, sunod gikan sa Eden, hangtod sa panahon sa mga patriarchs, o aton hinungdan hangtod sa panahon ni Jesus. Oh, kita nimo ang panag-away. Hangtod sa panahon sa mga apostles, hangtod sa atong mga pioneers, mga Seventh-day Adventists, hangtod sa mga Adventista sa karon nga mga panahon. Niining atong pagtuon atong basahon kini unang bahin niya. The stories that follow the fall take the themes of deception and broken relationship. Niata karon niining atong intro sa atong pagtuon. Niining Sunday nag-ingon dinhi naipiktuhan nga fall take the themes of deception and broken relationships. So sa diha nga ikaw na-deceive ka, ang nahitabo ang tao nga wala nimo, nasugod ang imong distrust sa Ginoo, naguba ang imong relasyon. Busa ni ining atong pagtuon naghisgot kini siya healing and reconciliation. Naghisgot kini duha ka butang nga daot nga i-restore o ang naguba nga relasyon nga i-restore. So naghisgot kini nga sa diha nga ikaw do na kay distrust sa Ginoo si imong Savior, naguba ang imong relasyon. O sa diha nga ikaw may disobey niya ining panahon na, ang resulta sa sala mao ang catastrophic effect ni anang salaa nga ang napiktahan niini ang human at the same time ang environment. So nag-ingon din nga the story of flood reveals how rebellion and sin caused the unrevealing of everything that God created. Sin not only distorts creation, it destroys it. Makita nimo unsa kadako ang nahimo sa sala. Karon niya din ang experience ni Abraham. Nga iyang na-encounter ang conflict. Niya sa daghang mapaagi sa iyang panimbalay, nakita nimo nga gisuwayan siya sa Ginoo mahitungod sa iyang pagtuon. Dinhi sa ato pagtuon sa Sunday nag-ingon dinhi Cain and Abel. Okay. Unsa may atong gisulti, unsa may gisulti ni inibahina kung sao nato. Ingon dinhi how deeply ingrained sin had become. I tell you, it's very tremendous. Tungod ni ining maong kagilngig sa sala, mga pagmahay nga nahimo ni Adan ug ni Eva tungod sa ilang kasakitan, nangandoy siya nga ang Ginoo nagsaad. Miingon ang Ginoo nga og ikaw taliwala sa bitin, og akong pagyatakan ang bitin. Hining maong sa aras Ginoo do na nay promise sa Ginoo. Sa in time sa crisis, mao kining panahon nga ang Ginoo mohimo siyang promise sa umalabot nga panahon. Ang ato lang himuon nga tiining maong time frame prior to the consummation, gitawag nato niining mao nga promise. Imo makita nga mag-agi ka og mga kalisod. Pang of death, pain of what? Birth. Imo makita siyang sa pagpakatao sa mga bata. Toil. Imo
sa buntag, snack sa udto, palis na snack sa gabi. So ang bata, may butirik maayo ang bata. O niya, akong nakitaan sa una, doon ako parhinting, pertigod ako O niya, diya sa iyang kanunay, butangan siyang sanina o mga towels, aron para siyang singot. Ikatabo igsoon, imong makita, imagine. Midako maayo. Dinhi kaon dire, ice cream dire sa pan. Unsa na pagkaon? Inom soft drinks, sige inom. Karon ang bata maluoy ko, dako naman nahimong problema. Naigo sa diabetic. Diabetiso ng imong anak peteng looya. Daghan na kayong klase sa sakit. Karon nagantos naguba taw ng iyang kaugmaon. Tungod kay kita magigan, sometimes we are so happy. We feel good but we are not doing good. Ang ato mao na ang Ginoo do na siya prinsipyo ang gihatag nato kon how we manage our family in terms of what? Physical, mental, social, emotional, including spiritual, even the financial. Kausahay kung ang tao masakiton, physically, unya affected ang iyang emosyon, mapiktahan ang iyang spiritual, mapiktahan ang sapi. Unya daghan kayo. Mao na ang Ginoo nga unsay giingon des kalabutan may tuod niining mayong panglawas. So, niini hitabo ay makita nga ang Genesis 3:9 ug 10 nag-ingon dinhi, compare Adam's reaction with Cain's reaction when God questioned them after each one sinned. What is similar? What is different? If you try to scan in the book of Genesis, we can see that what? Adam appears confused, according to the story. He was frightened and ashamed. But we could be able to differentiate. We could see the contrast between of the two. Because according to the story, but Cain is angry, cynical, and rebellious. Instead of what? Offering a weak excuse as Adam did, miingon siya, Cain tells a blatant untruth. Imagine. Away, kuyaw ni ang ilang away ni Cain, o ni Abel. Pamagunto siya tinulig away. Nakitabo nga dunay magitawag nato nga jealousy. Busa, nakita nga si Cain, dili angayan nga makadawat og usa ka high ranking official or responsibility or public official o mahimong pangulo silang panimalay. Busa ang Ginoo gipalayas Cain. Unya gipulihan siya gipulihan siya glain gitawag nga si Seth. So ang meaning Seth is from the word that means to place or to put. Doon ay mo take over nimo tungod kay kung ikaw naakas pangtungdanan nakita nga dili ka ngayan pulihan. Pero ayaw tuo nga ang tanan nga naa dias pangtungdanan ingon nga unya gipulihan di na gyud angayan. Buti pasabot nga tungod kay dunay mga puli-puli nga pulihan ka tungod kay imong ideas base mahimo na sab ka usay nga plakto na ang imong performance pulihan na sa kaglain. Tingali ang imong mga ideas gikinahanglan na sab sa lain o didto na sab ka og lahi na sang ideas nga ilang adapton alang niini nga mga program. Kung mahimo kang presidente, ibalhin ka, no problem. As long you are what? Serving to your master. So, he was frightened and confused. Apan imo makita nga he was what? Rebellious enough. Imo makita kini si Cain. Ang atong question ingon dira. Imagine the woe of Adam and Eve over the death of their son, which would have been had enough if not for the fact that the another son had killed him. Thus, they lost 2 sons. Kung maingon ta ko, gihimo man ninimo tungod kay ang kinabuhi may gikuha, tangtangan sa kinabuhi. Unya kung mahitabo kini nga idea, dawaton, unsay mahitabo, duha na ka anak nila mawa. So, ang Ginoo doon ay laing paagi. The lost 2 sons, how can we learn the hard lesson that sin has consequences far beyond the immediate sin itself? Daghan tag lesson nga kining mauday atong gihimo. Ingon si Iba, nagkaon ra man gyud ko atong pagkauna.
Nya karon naunsa bang hitabo nga karon naglisod naman si Adan og trabaho, gipaningot naman. Ako kalisod naman kaayo sa akong pagpanganak, abi na mo tama na. Naa pa man di sumpay. Ang akong anak gipatay pag yun. Ang nagpatay ako pag yung anak. Dili basta-basta. Because sin begets sin. Life begets life. Tungod kay ikaw nagtanong magsala, mag-ani ka usala. Ang prinsipyo mahitungod sa sowing and reaping. Di mo makita. Kung magtanom kag isa kaliso, muani magkag-usa ka gatos kaliso. So, kada siya nga din naghatag nato nga kung maghimo kag usa ka binuang. Mao na usahay mo ingon mga asawa, mga bana dunay panag-away. Dunay gamay problema sa church. Mao na kung dunay gamay problem, you should what? Earlier imong himuon ang solusyon. Tungod kay usahay kita naanad ta sa church magigsunan. Nga ato problema kana bang sayop gamay sagdan na ana ra bitaw na natural na. Ayaw. Mao na yung gitawag nato si Ellen White has a clear instruction towards us. Call sin in its right name. Ayaw tawga ang epikasent nga ang hilo nganla nimog epikasent. Ayaw tawga nga kanang hilo nga naa karon nimo, kanang mga pesticides nga naa nimo din ha. Imong ingnon nga kuan na siya kini ang aslom ra di kayo murag suka o giinom uray na samot hinong patay. Tawga gyud nga ang hilo-hilo para ang tao ma-aware. Pero kita naanad man tani kanang kaber-kaber ba sa pamilya. Kaber-kaber sulod sa panimalay, naandan man ta. O tungod ani mitubo may dako ang sala. O nya karon naglisod na hinuon tag sulbad niini mga problema. To our leaders, being a leader in our family, to our church and also to the community, to any institutions, mo naghatag nato nga kung makita man nato kung doon naman yung mga problema earlier, ato ni siyang tabangan. Ingon nga tao sa Ginoo, taong magkasala atong pasaluon, tabangan nato siya para pag-restore gikan sa iyang kahimtang. Alright, nini atong pagtulad nato nga si Cain og si Abel, no? Cain og si Abel nga nag-away, magsuon ra di. Unya ang hinungdan, worship pag yun, mo hinungdan. Ato ning bantayan usahay nga posible nga ang hinungdan sa atong pagpangalagad tungod kay nag-worship taglaing Dios, usay mo sangko hinuon sa dako kayo nga kagubot. Unya usa niini mo ang jealousy. Mag-isuon na bantayan ni nato. Even in the church, among professionals, sometimes maka-experience mo sa gitawag nato nga jealousy. Usay way katarungan, pwede kang butang-butangan. Ako naka-experience na kog daghang mga hitabo. Gikan sa akong pag-estudyante, hangtod nga nagtrabaho nako sa district, hangtod sa opisina, naka-experience ko bisan sa among panimalay nga naay mga tao gyud ay mga magbutang-butang nga murag Ginoo sab tan-aw nimo. Pero usay ang kinaiya kamaog butang-butang, nakakat-on siya kang Satanas. Pero ang ato lang, usaon nato, kini nga kulihon, ato silang paseloon. So, nini atong pagtuon ni ata karon sa Monday, kitawag Genesis 6:1-13. In what ways do we see the great controversy between good and evil expression? Yeah. Only now, even more intensely than before. Nag-anam gyud kanginging. So, imo makita nga gikan ni atong mong hitabo nila ni Cain, pero nag-ingon ang census nga kinsa man tawhana nga nakapatay og 1/4 of the world population. Doon na ba ngilgig nga tao sa record? Og atong hibaw-an no other than Cain. No other than Cain. Si Cain maoy mipatay. Sa iyang upat pa lamang sila. Sa ato panahimong 1/4 of the world population. Unya ang iyang gipatay iya pag-isuon. Unya ang issue pag yun sa ilang patay, mahitungod pag yun sa ilang simba, pagkamaot kayo. Og niining panahon na ang atake sa yawa magpadayon kini, mahitungod ining gubat, mahitungod sa simba. So niining atong pagtaon atong atangan. So niya nata karon mahitungod niining from global sin. Imo nakita hangtod na naog kini. Nagpadayon kini hangtod sa panahon sa patriarch si Noah. Og ato nakita si Noah usa ka magwawali. Tao sa Dios gitawag og hingpit.
apan niining mga panahon na dunay mga kasaypanan si Noah. Niining hitabo ni Noah gipada sa Ginoo ang flood. Imagine kay dautan na gyud kay kalibutan. Ibutang nato sa gidaghanon nga mga tawo sa tibuok kalibutan. 99% dautan na. Kay ang Ginoo kung naapay 10% nga matarong, di pa gyud niya himuon ang kalibutan nga iyang unsa. Kung ang kalibutan doon ay 15% dili, o iya kini gipruiba panahon ni Abraham. Kung doon ay 5% di pa. Pero nakita sa Ginoo nga nagud kabot og 5%. Iya nang gingna Noah, ako nang ginlunupan. Maghimo kag usa ka dako kaayo nga barko. Oh, ya to mga tawo pasante ka kita kay barko, o niya ang Ginoo mo nag-design, nga mo'y architect, o niya si Noah mo iyang engineer. So imo makita nga gipanday kini ni Noah ug daghan ang mga tawo mituon ni Noah. Apan nahitabo nga sa diha nga kining mga tawhan nagilaayan na mo ni problema nato. Kay sa diha mutuo ta pero tungod sa panahon sa gitas-on panahon laayo na ta. Ang promise sa Ginoo taas kay ni. Suwayan ka kung unsa ka strong nimo. You need eye of faith to focus God, the promise of God, because the promise of God is certain. Og niini gayon nagipada sa Ginoo ang lunop. Aton hibaw-an nga niini pagtukod sa kalibutan sa gitaw nga formless state. Paghuman sa lunop ang nahitabo nahimo sab kining formless and empty na balik kini. Sa ang Ginoo naghimo na sa laing kaliwatan gikan ni Noah. Nanhimo siyang generator niining upat ka mga gigikanan. Tulo, si Sem, si Ham, o si Japhet. So imagine ana. So doon na nakaroon nihimo gitaw, there is a new creation. Mao na ang Ginoo nagtudlo natong idea nga ni ining new creation pang panahon ni Noah. Nagtudlo sa atong panahon sa gitaw nga doon na sa gitawag sa Ginoo new earth and new heaven. So ang Ginoo makamaog yun, mohimo ug unsay himuon. Apan how about Noah? What had happened when Noah, uban sa iyang mga anak after the flood, nagistorya nagtanom si Noah. O ang Ginoo nagapatubo ni ining tanom. Nagapalambo ni Noah, nagahimo og abundansya. Apan ang kasaysayan ningon si Noah nahubog og naulawan. Nian magwawali ka. Tao ka sa Ginoo. Giluwas ka sa Ginoo. Nakakita na ka sa usa ka dako kayong kamatay. Imagine tibok kalibutan gipamatay ang tao ug ikaw ra gyud na save. Ug karon nakasala pa gyud. Sa ato pa ang tao sa do na gyud tendency. Panahon sa imong at ease, no? Nakas gitawag nga comforting zone. Doon ay mga panahon sa atong kinabuhi nga laksta o dili nato ma-feel ang Ginoo. Usa ka na ka crisis sa kinabuhi ni Noah. Doon ay study na ingon nga ang mga tao usay makalimot sa Ginoo. Doon ay duha ka bahin ka gitawag nila nga adversity and prosperity. In times of adversity, doon ay daghan kay mga tao nga muhilak. Niadtong kagahapon may bisita ko sa kamasakiton sa ospital being a chaplain. Ako gisuroy ang 67 kabuok nga mga kini mapasyente. Ug ang uban nagawas naman, ug ako nakita doon na labi mga 60, mga 50 plus, no? Ug usa ni ini akong giduol alang sa pagampo. Siya mahimo ba pastor niya ka sa kung kilid pastor, iampo ako pastor. Kini mga tao maghangyo pa nimo. Magpakiluoy pa para sa pagampo. Ako gingnan mo, tuo ba ka ngayuhon ka sa Ginoo? Siya tuo ko, pastor. Salamat kay pastor, ayuhon ko. Sige, ayuhon ka sa Ginoo tungod siya pagtuo. Nagampo mi. Usahay, niya ng mga tao nga nagkinahanglan sila. In times of crisis, but sometimes in times of prosperity. Atong pation nga, wa na ta nagkinahanglan pa. Unsa pa may gikinahanglan? Og niini si Noah sa panahon siyang at is, nahubog siya, na-enjoy siya, o nahimo siyang hubo, o nagpakauwaw. Mao kini ang kinasinatian usay nga makita nimo sa daghang mga tao sa Biblia,
Bible describes the flood as a blotting out of all life. Wa gyud nabilin. Pila ra gyud. Hasta pa ang mga tanom, ang environment naguba. Mga mananap, doon na lamay mga small groups sa atong nagkanlain mga manap. Ha? Nga tuwa dito gitipigan alang sa pag-perpetuate silang races onya hapagawa sila. Ingon din, either our life is blotted out or our sins are. How does this stark reality show just how black and white the issues really are? Imagine, ang Ginoo naghatag nato og kundi a similar expression is used elsewhere in the Bible to describe the actions of Redeemer in forgiving sin. Sa kinabuhi ni Noah imong makita ang ilang eksperyensya kung giunsa sila pagluwas Ginoo. Pero ang sala sa gihapon nagpabilin. Ngilgigad ang gihimo sa sala. Si Abraham ni ata dinhi from Cain and Abel panahon ni Noah unya ni ana sab dinhi kay Abraham. Sa ato paway hunong kining away, nagpadayon kini. O kanus man ni matapos. Ang balang kasulatan matapos kining maong away ngadto sa mga kaliwatan kung ang Ginoo mobalik na. Samtang di pambalik ang Ginoo, just prepare. Just settle everything in your minds. Ha? I-set up ang imong hunahuna nga ang away nagpadayon gihapon. Si Abraham nga nailhan og Abram. Nailhan siya pagkamatinumanon og siyang kasinatian mahitungod sa Ginoo. Unya ningon twice God has assured Abraham that he would have a son. Giingnan siya mga anak. Pero pagkalisod, tigulang naman niya akong asawa. Tigulang naman sab ko. Asa man. Pero ang Ginoo, way problema ang Ginoo. Naghimo magang Ginoo langit og yuta, way katarungan nga dili ni mahimo. Pero sa mga panahon sa iyang pagtan-aw, siyang pangidaron nga bation na siyang sakit sa likod, sakit niyang batang siya. Makapanganak pa ba kako? So balik-balik ang question, sometimes doubt the unbelief of God's promise. O sayo, sa diha, buabot na sabi ang hunahunang, ang Ginoo sa adili, bugid mahitabo nga di mo tuman. Abraham, I believe God's promise. Pero yung gitanaw nga akong asawa, di naman. Tingali ang Ginoo, doon ay laing plano. So nag-devise si Abraham og iya, akin kung sa kay akong himuon ani. Isugin na niya ang asawa. Iyang asawa na convince, tinuod yun Pero iyang asawa, doon ako suggestion para nga matuman gyud sa Ginoo. Kana ayaw na diri sa 80 didto ka sa 40. O doon na may katabang nila si Agar. O si Abraham may patuo ni Sarah. Tungod kay gusto niya tabangan ang plano sa Ginoo. Guwapo gyud tuod ni mo tabang ta sa plano sa Ginoo. Pero ang problema sa diha ang motabang ta sa plano sa Ginoo, nag-una-una man ta kay ang prescription nga gihatag sa Ginoo diha ra gyud. Diha sa legal wife, diha ni Sarah nga pakatawhon niya iyang tumano ng iyang saad. Naghimo man si Abraham og nanganak og didto nagsugod ang controversy. So sa ato pa niining mga patriarka karon nakasala na sab. Si Noah nakasala. Here comes si Abraham nakasala. Og kining salaan ni Abraham nagpadayon kini. Kay bisan pa didto siya sa Ehipto. Sa diha nga nahadlok siya kay Pharaoh. Mihimo siya usa gitawag nga half lie. Kan gitawag nilang white lie. So kay si Sarai iya mang gitawag nga half sister. Unya iyang asawa. Pagpangutana nga imo ba ning asawa? Ang iyang tubag po man tubaga nga ang saktong tubag ato akong asawa. Ang iyang gitubag siya ako ning isuon. Tinuod man iyang isuon kay half sister man niya. Pero wa misigos pangutana. Tungod kay nakita nga diha siyang kasing-kasing. Diha siya hunahuna dunay nagpahipit. Unsa? Pagduha-duha, kabalaka o pagawas pagsalig Ginoo. Half truth. Usay nay panahon musulti tag half truth. O kini half truth usahay mohimo kini usa ka dako nga delikado. Busa diining hitabo ang Ginoo intervene. Nga bisan tuod ang tawo makasasala. Nakita si Ginoo siya nagsaad man ko ni Abraham akong tumanong siya hoy. Pero gipadamgo niya. Sa unang panahon ang damgo bililhon kay na sa unang mga pharaohs, sa unang mga tsar, sa unang mga panahon sa Orientals nga kun ang Dios
Bisan panahon sa unang mga kakaraanan. Nga buti pasabot nga sa di ikaw magdamgo, ang imong Dios, ang imong gods, doon naman sila mga territorial gods, may nagpadamgo nimo. Mahitungod sa mga affairs o mga panghitabo sa palibot. So, mituo sila. Kung imo makita nga unsa ni hitabo. So, si Abraham, mingon din usa kini ka magsuway, God commanded him to slay his son, pagkalisod. He permitted that he might understand from his own experience something of the greatness of sacrifice made by the infinite God. Hatagan ka gasa, di ra magyud ka magabati o gasa. Nga naman, ay gaan ra man gasa. Pero kung ikaw mo ay muhatag o gasa, sa kalisod sa imong paninapi, naghatay ka gasa nga sa uban, imong ma-feel, bigasto mo gud usa mo gud ni ka bulan akong silduhan akong gihatag, ma-feel na nimo. Ngadto sa imong anak, ilang bayad siya anak, usa mo gud ni ka bulan nga bayad. Usa ka panahon akong anak maingon pa, nagkinahanglan kog 16,000. Oo, 16,000. Walay kwartang bulsa, walay kwartang ATM. Samtang nag-ampo ko si Ginoo, tabangi kami nga asa mi makakita. Kung man nag-amog ampo, yung ako asawa asa man ta ni ka problema. Kuan nag-ampo na ta. Kuya mabalaka pa ka, pasagdan na itong Ginoo. Nakalimot mi sa mong gipangayo sa Ginoo. Unya ipahatod ay ni anang pagka-ugma. Unya karong gabi na, wa paghihapon. Akong amigo mitawag si Pastor. Naaba kasi mo office. Iko, hangtod kanusa alas 8. Siya manha kong bisita. Uy, salamat kay may bisita ka. Siya nga, Pastor ni ako tungod kay ibingaw naman ko. Gusto lang kong bisita nimo, tan-aw si mo opisina. Oo, lingkod. Kumana mong lingkod, ingon siya nga, napabaghapon to imong motor. Ko, na, daot na din ha. Ano? Siya, Pastor, ako nang paliton. Uy, di na ako ibaligya. Siya ako lagi paliton. Siya, pila mo baligya? O, di man ako na ibaligya. Siya, paliton lagi na ako. Sige, baligya na akong 30. Siya, Pastor, ni ay 16. Akong ibayad. Uy, iyo sa baan 16 siya, ay 16 lang lagi na. Niini gayon na nakasabot may gidawat na ako 16 gidang motor. Paghatag ni 16 isuon, nahinumdum ko nga akong anak nagkinahanglan og mas buntag ihatag ko mao kini tubag. Ingnan ako anak-anak sultihan tiga usa ni ka motor ang akong gipadala nimo. Kuyaw kayo ha. Usa ni ka motor. Bag-o pagani mi nagpadag kwarta nya karon naa na sa nangayo na sab ka. Pero tungod kay anak man kanamo gihatagan. So, naside ko nga imong kinahanglan. Usahay atong pagkadako di. Kunya sa diha nga si Abraham nagsakripisyo, nakita niya nga unsa di kadako, unsa di kadako ang halad sa diha nga imo pag yung usa ka anak. Kunya tiguwang na ka nga di pagyud ka manganak. Buutan pagyud imong anak. Na pag-isaad ang Ginoong daghan unya ipapatay pa. Ikaw pagyud mo patay. Pagkalisod sa banang apatay. Unya ang process pagpatay sunugon pagyud. Kangini baaning ka brutal baaning. Ikaw pag yung amahan, bugtong pag nimong anak. May imong binlan og dako kayong nimong mga pangandoy sa kinabuhi nga ikaw man nag-iya sa imong barko anak, ikaw tag-iya na itong mga sakyanan. Mamatay ka kinsam lang sa atong yuta, sa kwarta nako sa bangko, tiguwang na kami ni mami nimo. Pero niya ni hitabuha si Abraham nag-struggle. Was struggling. Imo makita kung unsay gihimo nakita sa Ginoo kung ginsa si Abraham. Ang mamlon na nakasaksi. Hindi ni Abraham pertigo ula kung sa iyang himuon nalimot siya nga ang Ginoo mo tagiyas tanan. Kito giswayan aron makita unsay pagkatulog. Apan bisan sa kalisod gihimo ni Abraham. Makigsuonan kung mohimo ra gid ta usa ka step despite of our weaknesses, God will what? Will move into what? A miraculous act. Sa ato mo, una ra gud ita. Unya dito makita nato din ha. So, matod pa niyon the sacrifice required to Abraham was not alone for his own good, nor solely to the benefit of succeeding generation, but it was also for the instruction of the sinless intelligence of heaven. Pagkagwapo ani makigsuonan. Ang ato ni kalibutan sa diha nga nakita ni nga si Abraham nag-struggle. Nakita gipadayag kini sa mga intelligence sa langit. Sa nakalain mga kalibutan giabli kini.
nga kining kalibutan ngingig di ay kayo ang pagkangingig sa sala. Na ripen gyud maayo ang sala. Pagkangingig og nagkinahanglang manluwas. Ang Dios nga pinaagi ni naghatag nilang idea nga kining sala kinahanglang luwason. Pasabton sila sa paagi sa Ginoo pinaagi sa kindergarten way. Nga tungod kini kasala kinahanglang bayrag yung kinabuhi. O gipa himo kini pinagi sa kinabuhi siyang anak. Apan ang Dios wala dili siya gusto nga mao kini mahitabo nga mismo ang anak ni Abraham siyang kaguol musangko kundi sa diha nga dunggabo na ang ni Abraham hangad siya sa langit katapusan Ginoo ikaw mo may magbuot ni doon ay nakita niya ang gunitan ng kamot ni Abraham. Abraham, ay apat siya imong anak. Sa likod, tanawa. O nakita ni Abraham ang usa ka karnero. Unya, mingon, Jehovah Jireh. Sa tanan sa imong pagkinahanglan, kung muuna lang kagmo, nga nakita sa Ginoo ang direction sa imong heart, ang Ginoo mo intervene sa imong kinabuhi. Nakita nga, miingon ang Ginoo sa God of having failed to comply with the conditions of the covenant and the unworthy of its blessings. Nakita nga si Abraham, worthy gid matinumanon gid siya sa saad sa Ginoo. Dini atong pagtuon karon ni ata dinhi sa Wednesday. Ingon dinhi, the struggle between God's purpose and individual rebellion makes further progress in the story of Jacob and Esau. Imo makita. Right ra gyud hinungdan. Wealth sa una mo gyud dunay practice ang antiquity nga kung ikaw magulang, ikaw mo dunay right. Ikaw mo administrator. Ikaw mo himo og responsible for the family as affair, welfare. Mo ni gihimo. Apan niini higayuna, do na gitawag din nga trick ha, gihimo ani. Usahay na sa pamilya trick. Ang nahitabo nga trick sa ilang pamilya ni Isaac ug ni Jacob, ha, ni Jacob ug ni Esau. Kini naani sab ni Jacob didto siya ugangan after 20 years. Si Jacob ni serbisyo giilad sab siya siyang ugangan. Sa ato pa kung sa imong itanom, muani sab ka. Apan ang ani mas daghan ra ba? Apan ang Dios wa gihapon nagpakabana niining pantang panahon. Niingon si Rebecca, masuko mo gid misuon, patyon man kalayas lang. Kay kung maabot ang panahon nga mawala na niyang kasuko, ikaw ra gihapon mo leader. Imagine na. Si Rebecca mituo siya aning gitawag nga time heals. At tinuod na heals yun. Ha? O niinhigay una sa ilang encounter, what great hope was found in Jacob's dream. Si Jacob na stress na kayo sa iyang gihimo nga binuang. Uban siyang inahan, kunayb sila sa pagtrick sa iyang isuon. Pero ang Ginoo bisan sa pagkadaotan nato kung doon na siya plano, nakita sa Ginoo ang direction sa atong kasing-kasing. Dito gihapon siya. Siya Jacob mihimo siya saad. O ang saad sa Ginoo gihatag nga bisag asa ka, wadto o pabalikon ti ka niining dapitan. God intervenes. Ha? Ang iya nakita na panaaw ni Jacob nga heaven and earth connection. But pasabot nga Ginoo still communicate despite of his waywardness. Kita bigsoon perte nato kabadlungon. How many times God provided us chances nga makahimo tas pagserbisyo gihapon. Onya sa nahitabo nila ni Laban apan si Jacob gihimo niya ang iyang gasa. Hatag niya gasa siyang igsoon, paghibog siya igsoon, padadaan siya 400 men nga mo'y matake nila. Apan sa diya silang encounter o ang saad sa Ginoo, niinihigayon na naulianan. Hail the break between two brothers. Imagine na bury their fathers, ang saad niya, kung malubong lang atong amahan, patyon tika. Apan sa panahon sa funeral silang mahan, everything was forgotten. Because of what? That gift, o niya niento higayon na nahitabo ang gitawag nila renewal and reconciliation. Usay kini funeral baya magigsoon, usa sabni ka panlangin. Kay daghan ang mga tao nga panahon sa funeral mag-away magigsoon. Pero panahon sa funeral, mahimong reunion. Unya mahimo siyang reconciliation. Praise the Lord for that. Gawas lang usahin mo magpadayon gihapon ang patay. Ang ato mao ni nga kitang maigsuon kung yuta man usay ay tinabangay ta. Wa tay pinalabihay. Kay may kung kita may naghago ana. Ang ato mang magirikanan. Akong giingnan ang akong isong babae kung naa man gani bahino nato nga yuta. Kung naay kulangan, akong licenses ako. Kung doon ay dili ganahan sa iyang bahin, unya bintang ako magpuli mi.
Kung kulang man niya, akong ihatag tanan. Ingon akong iso ang babae, ayaw sa bana dong. Kuana ko. Dili taan ni maghunahuna aning mabutang kay lumalabay lamang. Kung saan, mahimo ng dulot sa atong bukog. Di na may tuyo sa Ginoo. Kay kining tanang mabutang nga temporaryo lamang. Let's try to major which is major and minoring the minors. Sometimes we are majoring the minors and minoring the majors. Ang mabutang nga eternal atong kalimtan o gihimo nato o gipahari nato ang mga temporaryong butang nga hinungdan naguba ang atong panagsuon tungod sa boundary sa atong yuta, tungod sa mga posisyon o pabor o mao kinahitabo sa kinabuhi ni Jacob. Karon ni anatas kinabuhi ni Jacob. Si Joseph, 12 ka buok niyang anak sa 4 ka babae. Unya niini si Joseph nga iyang anak ni Rachel, o si Benjamin iyang pinangga. Imagine ani, matod pa din favor over the other. Iyang gihimuan og expensive robe worn by royalty. Imagine ani, unya rich embroidery and colorful needlework. Hago gyud kayo nga lahi sa uban. So kining kita magigikanan magbantay ta. Kay sa atong paghimo malimot ta nga ang ato di mga anak dili nato equal ang atong treatment. Unya mo sugod sa rebellion. Say kita mo initiate ani atong tan-awon. Di magud managsama ang tanan apan atong tan-awon, no? Nga dili kayo makahimo og panag-away. Si Joseph nagdamgo pa gyud. Pinalabi pa, pakanon, gihimuan pagwapong sanina, kanunay pag yung maymayan, kanunay duol sa amahan, kinsa gyud maglagot ana. Karon nang hambog pag yun, nga moabot ang panahon na ako'y damgo, nga kamo mong hapa mo nako. Silaob. Kung ikaw pa igsuon ba, si mo apel kag baligya ni Joseph. Pero ang Ginoo doon ay plano gyapon nga gikan ini kaliwatan iyang saad. Siya pabalikon ko ning yuta. Wa gyud na human ang saad Ginoo. Og si Joseph sa diha nga didto na siya kang Pero, gihipahimutang siya sa Ginoo didto sa usa ka dapit so sa ka military officials. O niya nakuha ni nag-gain niya ang trust ni ining tawhan ang confidence. Og imo makita nga kinis kasaligan. Apan doon usa ka hitabo nga atong hibaw-an nga si Joseph na priso. Apan ang Ginoo nagahimo gihapon intervention sa kinabuhi ni Joseph. Unya si Joseph wa gyud naluya tungod kay naa sa kinabuhi ni Joseph gitawag eye of faith. Mao kini ang katumanan. Despite the incredible family dysfunction revealed in this story, despite the treachery and evil, it had a happy ending. Praise the Lord. Nagkaabot agad giusa sila. O si Joseph mahimong panalangin. Si Joseph sa nitabo, wa mo siya nagdumot. Kaya nakasabot si Joseph nga despite of those crises before, what had happening before, now, God sent him to Egypt in order to save his family and also what? To publish the salvation. Tungod kay nahimo sila agency of God's salvation. Busa, how do you keep your faith intact and have a gracious attitude when things don't seem to be turning out as well as they did for Joseph? Kung mahitabo nimo crisis, usay siya nga ano mang ning gibalhin man ko, nga ano man ning nawad-an man kong trabaho, usay ang Ginoo say dunay mga plano nimo. Ang imo lang siguroon nga naa ka sa mga tilang Ginoo. Akong amigo nang apply, unya kapila siya ka-apply, unya dunay Sabado, dunay problema. Ingon siya, nakakita siya sang asawa na maligya taon og puto, unya tabliya siya kapait ba ni. Nga naa man engineer man unta ko. Unya kining ang akong asawa mo eskwela na akong anak. Ginoo magampo ko, tabangi taon ko Ginoo. Daghan nagpribilehon ako. Nagagapong trabaho apan dili ni mahitabo. Unsaon man nga nahitabo man ni. Nga di amang ko dinhi tungod dunay Sabado. Apan ini hitabua ang Ginoo nag-andam niya. Kaya taga siya gwapo kang trabaho. O niya nahimo siyang nag-supervise sa Visayas ug Mindanao. O niya mi-retire siya nga sa sayon o dako kayong sweldo free ang Sabado. Ini atong pagtuon niya karon sa atong Friday. Ingon din ni ang mga tawo makasala sama ni Moses, ni Jeremiah nga nag-antos, ni Leah, ni David, ni Jesus. Unya kini mga tawhana nag-antos. Apan they are looking forward sa kasaad sa Ginoo. When sibling rivalries and jealousies seems to overpower God's purposes
for family today? How is it possible for them to see the positive tomorrow? Nagkagubot na? Siya usa makalipay ani. Pero ang ilang kalimtan kay Ginoo dunay saan. Nga gikan sa imong kaliwatan mudaghan. Nga taliwala ni ining crisis mga lamas lamang kini. Apan ang Ginoo naghibaw sa direction nga dunay siya 1,000 ways nga diin mulusot nga mopadayon gihapon kini sa pag-abot sa iyang sangkuan. Mao na gitawag nga bisa sa atong mga workers naa sa panaglalis. But it cannot hinder the plan of God to finish His work. Busa, dunay mga himong problema na to, bigger purposes. The families of your church to help them to see God's bigger what? Purpose for them. Mo na kinahanglan tag mga ministerial workers alang sa pagtambag ministerial act. Hilabi na ng mga problema sulod sa atong iglesia. What can we be done for the people in your congregation who feel that they are alone in the world and that their lives are meaningless and no value? Wa na magyud himo paita. Murag out of place na gyud ka. Hinumduman nimo ang imong self-esteem diha sa Ginoo. You are valuable. The reason because ang Ginoo nagpakamatay nimo. Taliwala sa crisis. He left the jubilar heaven for you and me to save. And He has promised nga time will come sa diha mo anhi siya. Og dadon ta niya iya tang pabakasyonon sa 1,000 ka tuig. Mobalik siyang pausab ni ining langit nun Pinoyanan. Kay iya na i-fulfill ang iyang saad nga kining Eden nga nawala to restore the lost Eden, to reconcile between God and man, human and what? Human race and God sa atong relationship. Og iya na ibalik ang naguba nga mga natures sa environment. O dito, doon na unya kitawag na itong sulbad na gan. O niya, maging uban siya, ugmingin siya, Emmanuel. O siya maging uban na to sa wa nagay katapusan. Wow! O sa katahom nga saan. Even if your life is not turning out as you and had hoped, how can the promise of eternal life help keep this disappointment from overwhelming you? Pareha sa eagle. Ang eagle, bisan unsa ka kapoy, mo soar out din siya. Lupad, 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 lupad. Bisan sa kainit, iya kining dag-on kini. Tungod kay doon na siya goal sa pagkampo. Bisan unsa kalayo sa iyang kanunon. Iya may mapila ka kilometro, iya kining targeton. Ug usani ka panahon ang akong amigo didto sa San Andres na masol. Niya silang pagpamasol nakakuha silang eagle. O sa bali surya pastor, eagle may nakuha. Kaya silang pagpamasol, ang isda nga naglukso-lukso, mga baho. O sa diha nga nataga ang baho, pagbira nila. Mao sa di pag-abot sa pagbira nila, mao sa pag-abot sa eagle. Kaya ang target sa eagle nga pila ka kilometro, tingali mga 5 kilometers ang kalayo siguro, gikan sa iyang target. Paglupad niya, pagsagop niya, kaya nakita na niya nga daan ng isda, mao gyud pagkataga, o ang eagle natagaan, nakuha. O gikuha kini sa gobyerno o gibayran silang 10,000. Imagine usa ka isda 10,000 tungod ni antong eagle. Sa ato pa nganuman bisan sa kalayo do na gigayol siyang kinabuhi. Do na siya eye of faith o gusto sa Dios ni ining katapusang panahon. Nga ang iyang makatawhan magkabaton ni ining gitawag nato unsa? Eye of faith. Imo nakita nga kamatag problema ang Ginoo naghatag nga every problem there is a solution except mystery. O nya ang solution sa Ginoo mao kini ang saad nga gikan pa nila ni Adan hangtod sa mga patriarka sa ilang away hangtod sa atong panahon o hangtod sa atong panahon nagpadayon gihapon ang away tungod kay ang yawa mitrabaho iyang gi-confuse iyang gi-deceive ang mga tao. Karon daghan mga Adventista ma-deceive. Mao na sila Ellen White maingon nga not in 20. Ang maluwas kuno silang church panahon ni Ellen White, dunay pa mga tuig mingon siya nga not in 20. The reason tungod kay mga tao dili na kayo faithful. Kung naamay mga tao nga usa ka gatos ni adto, ang maluwas upat lang pagkapait naman. Kung dunay usa ka libo, 40 pagkapait sa atong panahon unsa ka. Tungod sa atong mga gadgets, tungod sa mga palibot na nga environment nga exposed ta ang atong na malayo na sa Ginoo. Ang atong tinguha, ang atong mga ways og tungod niini mo abot ang panahon na sabsaad sa Ginoo. Nga kung dili ka magbantay ni atong katastrofes nga gihatag sa Ginoo didto sa panahon nila ni Noah,
iya sab kini paghimuon sa ato ug labi pagayod tungod kay ang sala nagkalabi mo labi pagayod ang iyang ibubo mao ang usa ang flood mao kini ang flood nga kalayo. Kalayo na iyang ibubo mao iyang ibubo alang nato. Ang pangutana unsay dihitabo sa kahimtang karon? Ang iglesia nagakatulong. Imong makita matag karon panahon dunay daghan kayo mga hunahuna mga pagbati nga wa na transform ang atong kinabuhi. Busa ang tambag nato karon, transform and don't compromise. Kung nakita nato sayop atong kurikan. Kay dunay mga teachings nato karon nga bisan usay uban natong mga leaders, usay malimot na sab. Usay ni panahon musupak pa. Oh, apan gusto nato kung unsay truth, si Ellen White calls in its right name. Busa ang atong General Conference karon magigsunan. Mihimo og usa ka programa o kining programa nga gihatag nato karon mao kining gitawag nato revival and reformation. Revival start from what? Innermost of our heart. That is a logical process. That is the internal act. Nahimuon sa tao. Once you are totally changed inside, there will be what? A change inside out. Mogawas kini o kini ebidensya mo kini gitawag nga formation. Dili magabuwag ang reformation o revival. Tungod kay ang revival mao naa sa imong kasing-kasing. What is the issue of the heart? The mouth speaketh. Kung unsay naay imong feeling, mo na gitawag din it is what? Talking about your being and then followed by what? Your what? Doing. Mo na sa leadership gitawag nato say let's try to what? To check. Kining lidera okay bang iyang being ani? Okay, may mahadlokon ba sa Ginoo? Mapailubon ba? That's being. Unya sa diha nga makita nato unsa may ang doing. O kugihan ba ni siya, kamao ba ni siya ingon ani? Naka-perform. Tungod sometimes performance. Sometimes it depends what is in your desires in your heart. Tungod kay wa naman tay lain panahon sa gihapon kining inyong masig kauban sa buhat diha sa Ginoo si Pastor Romy Bachancela Ilustrisimo. Naghandom sa pipila ka mga panahon magig-uban kaninyo nining atong pagtuon dinhi sa atong Hope Channel TV 25. Magig-uban ko ninyo alang sa lain na sab nga mga panahon sa atong pagtuon pag-review sa atong liaison. Kini inyong ubos nga lagad mag-ingon kaninyo mayong adlaw o ang Ginoo magapanlangit. Magampo ta, Ginoo gidaig ikaw namo tungod sa imong gugmag kaluoy sa paghatag namo kagayonan sa pagtuon ni ining bulawanon nga mapagtulunan sa kinabuhi. Kung giunsa nimo pagluwas ang kalibutan nga makasala, giunsa nimo pagsakripisyo dito sa cross, o kining paglaom amo kining gunitan nga mosangko kini ngadto sa kadaugan sa panahon sa imong pagpadayag. Paningin ang kinatibuk-an nga matig paminaw niining maong tulumanon sa ngalan ni Jesus. Amen.